Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyo October 27 hanggang November 2. So Capricorn, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading, your power. You have the Four of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Queen of Pentacles. Yes, napakaganda. In the area of what you need, you have the Eight of Wands. In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Swords. In the area of your near future, meron po kayong King of Swords. In the area of your challenge for the week, wow, full card. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. In the area of your fortune, meron po kayong Justice card. Wow, beautiful. In the area of your divine messages, you have the Nine of Swords. At ang outcome niyo po for the week, eto yun, mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, Capricorn, thank you po muna sa lahat po na nagdo-donate. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong reading for Capricorn. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So, at the background energy for the week, you have the Six of Wands. Wow! Napakalakas mo this week, Capricorn. There are things in your life na napakadali mong magtagumpay this time. So, nakita ko rito, eyes on the prize, eyes on the target. Ito'y isang sign para sa'yo, Capricorn, that you will win. Okay? Victory is yours. Kahit gaano karami sa paligid ang kaagaw mo, kahit gaano karami sa paligid ang magaling, ang mahusay, ang marunong, ikaw pa rin ang mamamayaning panalo. So, this is the right time for you to tell yourself, okay, ilaban ko to. Okay, ituloy-tuloy ko lang to because yung tagumpay, abot kamay mo. Okay? So, napakagandang background energy for your Capricorn. At the center, you have the Four of Wands. Four of Wands is a card of celebration. Okay? Napakaganda. Doblehin mo pa ng Six of Wands and then the Four of Wands. Kitang-kita ko rito, some of you ay nagmamount ng isang event o ng isang reunion o isang kita-kits, parang gathering of family, friends, or whether college or high school friends. Nakita ko rito, it will be a success for you. Okay? For others, for other Capricorn dyan, kitang-kita ko this week, napakalinaw, napakatibay ng direksyon mo patungo sa milestone mo. Because Four of Wands is a milestone card. Ano ibig sabihin yan? Meron kang tinutumbok na finish line ngayong linggong ito. Okay? Whether makapasa sa ganyan, makompleto yung ganto, ma-approve sa ganto, or makuha yung good news about something, maabot mo siya. And with the victory card here, ibig sabihin napakalaki ng tsansa mo na makuha ito in your favor. So ngayon, sabi na yung spirit guides, wag na wag kang madidistract. Okay? Eyes on the prize. Dire-diretso ka hanggang sa makuha mo to, matumbok mo ito. Nakita ko rin for some of you, parang, I don't know why, parang ito na yung chance mo para ilaan ang effort mo up to the last moment na makuha siya. Parang, ang narinig ko ay, ewan kung tama to. Parang narinig ko, wala kang ititira hanggat sa makarating ka dun. Parang ganon. Parang every effort, you will give it your all to reach this milestone. Because sulit ang tagumpay at celebration after gaining the outcome for you. Okay? Clarify natin to. The Four of Wands. Siya nga pala Capricorn, saan po kayo nanonood ng ating reading today? Comment down below. Saang parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng ating reading? Para po makita ko kung saan po nakakaabot ang ating mga tarot readings for Capricorn. Four of Wands, you have the Hanged Man, okay? Sabi na yung spirit guides, in order for you to see and to have this move patungo dun sa tagumpay mo, sa milestone mo. Hindi ko alam kung ano pong tinutumbok mo eh. So comment down below Capricorn, ano yung finish line or milestone na gusto mong maabot this time. Sabi ni Hanged Man, upo ka daw panandalian, parang upo muna tayo, check natin. Ano ba yung mga step by step nating hakbang para makaabot tayo dito, para garantisado ang tagumpay? Ano yung mga bagay na dapat nating tigilan na hindi para nakakabuti sa atin. So, Hanged Man po is all about clarity of your mind. Maisip mo, teka, ano ba yung mga humaharang sa akin para makaabot ako dito? Ano din yung mga bagay na mali kong ginagawa para
maputol ko na at makadiretso na ako dyan. So, yung mga parandaliang upo mo to assess, parang nire-assess mo eh. Tinitignan mo kung ano ba yung next big move ko to achieve this. So ngayon, makabubuti sa'yo ang huminto panandalian and think para malatag mo sa sarili mo. Ah, okay, pangit pala tong ginagawa ko. Ah, okay, mali pala to, tigilan ko na. Ah, okay, ito yung gumagana. Ito na yung gagamitin ko para makatulay ako sa finish line ko. Parang ganyan. So, makatutulong sa iyo ang bakasyon this week, Capricorn, to think of these things, okay? Ay, ba't ko ba kina-clarify? Di ko pa pala binabasa to. In the area of what you want, you have the Queen of Pentacles. Queen of Pentacles, sinasabi ng yung spirit guides. Ngayon, nag-iisip ka ng mga paraan para dumoble o trumiple o lumago yung iyong kaperahan. Some of you nag-iisip, teka, saan ba ako uhugot ng pera pambayad ng bills, pambayad sa utang, pambayad sa gagawin namin this week, or meron kang hinuhulugan or pang-ambag, parang ganyan. So, iniisip mo kung saan ka huhugot ng mga pangtustos sa mga yan. So, nakita ko rito, kapag po kasi lumalabas si Queen of Pentacles, lahi ko naririnig, hindi ka mawawalan. So, ano ibig sabihin nun? Makakahanap ka ng diskarte at paraan para magkaroon ka ng resources sa mga pinagkakagastusan mo this week. So, reigning victorious ka dyan. So, some of you ay nag-iisip din ng negosyo or sideline, especially this week, bakasyon. So, nag-iisip ka siguro ng ano kaya magandang pagkakitaan para habang bakasyon ng mga bata or especially holiday this time. So, makakaisip ka ng diskarte para magkaroon ng paggalaw or paglago ang iyong kaperahan. Okay? So, Queen of Pentacles, clarify natin. Queen of Pentacles being clarified by, you have the Two of Swords. Yes. Ngayon nag-iisip ka talaga ng mga paraan. With the Two of Swords, you're contemplating, parang iniisip mo, ito ba maganda o ito, baka ito o baka yan. Ang iniisip mo, nevertheless, ay paglago ng pera mo. So, some of you, nag-iisip kung magnegosyo kaya ako sa ngayong bakasyon o kaya ano kaya dapat kong hakbang kung ililipat ko ang trabaho ko dito or magkatayo ako ng ganito ganyan. So, nagde-decide ka this time at nandoon ka sa crossroads at pag-iisip ng mataimtim sa kung saan mo dadalhin itong binabalak mo. Pero nakita ko rito, ayon sa iyong spirit guides, mag-focus ka daw sa mga bagay na malapit sa puso mo, sa mga bagay na passionate ka. Because doon ka talaga lalago, okay? Because kapag passionate ka sa isang bagay, kahit gaano kahirap yan, alam mo yung pasikot-sikot, no? Para mapayabong mo siya. For example, mahilig ka sa pagkain, kahit anong mangyari, kahit marami kang kakompetensya dyan, kayang-kaya mong gumawa ng mga paraan at atake para mapasarap yung pagkain o makapag-present ka ng magagandang pagkain. Halimbawa din, magaling ka sa computer, so makaisip ka ng paraan kung paano mo magamit yung computer sa kapirahan mo. Parang ganon. So, find your passion, saan ka marunong, saan ka mahusay, yun ang magiging armas mo para lumago ang pera mo, okay? In the area of what you need, you have the 8 of Wands. You need to focus daw, Capricorn. This time, focus ka sa paglago mo. Focus ka sa milestone mo. Meron kang tinutumbok sa view. Kita ko nag-iipon, tinitignan kung kasya ba yung budget para makaabot sa milestone na ito. Sa view, tinitignan kung ano pa yung dapat kong gawin para marating ko na yun, para wala ng delay, no? So, without 8 of Wands, sinasabihan ka dito na eyes on the prize. Focus ka lang. Give your whole effort and time and energy para dyan, para matumbok mo na. Okay? The 8 of Wands, narinig ko rin dito, may mabilis na darating sa'yo. Okay? This is really some of you parang mag-travel, no? Para meron kang quick, short travel about something this week. So, asahan mo daw na this time, itong travel na to ay magdudulot sa'yo ng quality time, either with family and friends. At doon para ma-recharge ka sa travel na yan. At yung recharge na yan, magbibigay sa'yo ng dagdag focus sa kung anong dapat mong gawin. Because nakita ko rito, that travel will be very, very essential. Either diyan ka makakamit ng mga taong magbibigay sa'yo ng idea, o magbibigay sa'yo ng lakas ng loob, o magbibigay sa'yo ng outlet or opportunity para yung gusto mong tumbukin, mas madali mo mapuntahan. But nevertheless, napaka-importante ng journey mo na ito, ng biyahe mo na ito this week, okay? The 8 of Wands, the Queen of Wands, yes. Yun talagang
gagawin mong travel this week, whether short or long travel, will bring back the confidence para sa'yo. Nakita ko rito, magkakaroon ka ng good time, happy time. Nakita ko yung pagiging adventurous mo, pagiging go-getter mo, and enjoying the moment. Parang ganon. So Capricorn, this week, you need to enjoy, have fun, bring out your confidence, bring out your charm, because magagamit mo yung charm mo na yan para makapag-focus ka sa mga importanteng bagay at makuha mo na yung gusto mo. Ngayon, sabi rin yung spirit guides, think positive, just nakita ko rito, don't listen sa mga naysayers. Be confident in your idea and everything will be going smoothly. Nakita ko na sa tamang direksyon ka daw, okay? Go for it. In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Swords. Six of Swords, sabi ng yung spirit guides mo, papunta ka na, nasa transition ka na patungo dito sa yung milestone. So anong sabi sa iyo na yung spirit guides? Let go of something na hindi na para sa iyo. Okay? May mga bagay na mabigat, sobrang toxic na kailangan mo na daw bitawan, iwanan. Hindi daw kaduwagan yung pag-alis mo o pag-iwas mo. Lalo't higit ko na-realize mo na, ay, hindi na ako masaya dyan. Ay, hindi yan nakakatulong sa tagumpay ko. So you're now really pushing yourself to move on, to choose your peace, no? Pipiliin mo na yung mga bagay na magdudulot sa'yo ng kapanatagan patungo sa milestone mo na ito. Nakita ko rito ayon sa yung spirit guides na nakapag-isip-isip ka na. Some of you are ready now to let go and choose yourself, okay? And by choosing yourself sa katahimikan na gusto mong puntahan, doon magiging malinaw sa'yo yung daan patungo sa milestone mo. I-clarify natin tong Six of Swords. Six of Swords, ay 6-6 pala to. 6-6 in angel number is all about reflection. Okay? Kailangan mo daw mag-reflect this time, Capricorn. Kung ano yung mga bagay na dapat mo nang iwanan, dapat pabayaan, para totally makapag-focus ka na sa tagumpay mo this time. Na-realize, nakita ko dito in reflection, sa pagtingin mo, pagtanaw mo sa nakaraan, doon may realize na, ay, ang layo-layo na pala narating ko. Ay, kung ano yung dinasal ko before, malapit na pala ako sa pagpunta doon. So, kapag napatanaw ka sa last 6 months or last 6 years, may kita mo na ang layo-layo mo na. At lalakas ulit ang loob mo na sumubok pa kasi may nangyayari na, may development pala, no? So, napakaganda for you. Six of Swords. The Moon card, yes. The Moon card's all about your emotions and the things na mga pinapanghawakan mo this time. Your intuition will tell you what to do. Yes, maraming malabo. Yes, maraming hindi sigurado. Marami kang alinlangan or duda about something. Pero nakita ko rito na panatag ang puso mo sa isang desisyon. Lalarga ka, aabante ka, makakapamili ka ng isang factor, isang decision na, yes, siguro maraming mga tao sa paligid mo ang, sure ka na ba? Sigurado ka ba dyan, Capricorn? Pero ikaw, hindi ka man sure, hindi ka man ganun kasigurado, pero gagawin mo. And ang sign para tumbukin mo to ay panatag sa puso. Kapag naramdam mo na, ay, wala akong kaba, wala akong takot, wala akong payapa So, alam kong gagawin mo yan, tutulay ka doon. Okay? And every question na nasa isip mo na paano yan, sigurado ba, masasagot yan at the right time. Ngayon, your intuition will be your guiding light patungo sa pag-abante mo. Okay? In the area of your near future, meron po kayong King of Swords. King of Swords is really telling you, pagdating sa near future, this is really about 11 days, 11 weeks, something like that. Nakita ko, sabi na yung spirit guides, malalaman mo na yung right atake patungkol sa milestone na ito. Nakapagmuni-muni ka na, naisip mo na yung tamang strategy, tamang paraan para sigurado ang tagumpay. At heto ka, ina-execute mo yung plano, ginagawa mo yung dapat gawin, pinuputol mo na sa buhay mo yung mga bagay na harang para magtagumpay dito. Halimbawa, pinuputol mo na yung paghimik-gimik o kaya pinuputol mo na yung mga mali mong gawi para totally magawa mo na siya at makatumbok ka na sa tagumpay ng milestone na ito. Nakita ko rin dito na you need to follow the truth. Okay? Iwasan na yung mga ilusyon sa mga bagay-bagay. Halimbawa, inaakala mo na ang daan na ito ay patungo sa milestone ko, pero may realize mo, ay mali pala yung daan na yan. O kaya, may realize mo na, ay mali pala yung paghawak ko sa pera. Yung ilusyon na yan mababasag na and kukunin mo na yung totoo. Hahakbangan mo yung tamang paraan para totally mahinto yung mali. At tutulayan mo na siya in your part.
Nakita ko rito makakahanap ka ng right strategy para once and for all, makuha mo na yung good outcome sa milestone na yan. You are very, very smart this time at palaban. Nakita ko yung paninindigan mo at tapang mo na sa'yo mo, it's now or never, lalakad na ako, subukan ko na to, ipagalaban ko na to, parang ganyan. So, clarify natin, the King of Swords. For some, nakita ko rito, there will be this smart person na makatulong sa'yo para gabayan ka or tulungan ka sa pag-abot ng milestone na yan. This person will open your eyes sa tamang strategy para hindi ka paligoy-ligoy at para hindi na pa iba-iba ang nasa isip mo. This person will be your role model, parang ganyan, no? King of Swords, the Nine of Pentacles. Whew, yes. Nine of Pentacles really is all about you enjoying your hard work results, okay? Nakita ko rito in Nine of Pentacles, it's all about independence. Pagtayo sa sariling paa, and then doing the things that makes you happy. And yung resulta na yan ay magdudulot sa iyo ng financial stability, financial abundance. Okay? Ayon sa yung spirit guides, your action in the near future will bring money for you. Itong milestone na to na balak mo tumbukin this time, na napagnilay-nilayan mo at napaghandaan mo na, magkakaroon ka ng tamang hakbang. Yung tamang hakbang na yan dire-diretso. At makikita mo agad na parang, ay, kikita pala ako dito. Ay, ito na yung simula ng tagumpay ko. Parang ganyan. So, sa view nakita ko talaga parang business person, business woman, magkatayo ng sariling negosyo, at doon mo unang makikita na parang, ay, kaya ko to, lalago to. So, talagang tatapang ka, lalakas ang diskarte mo to gain more and get better. Okay? In the area of your challenge, unang-una, you have face inner demons. Don't be afraid of darkness. There is a light nearby. Transform and integrate. Yes, yung mga kinakatakot mo daw, harapin mo na para hindi yan pabalik-balik sa buhay mo, para hindi sirain ang buhay mo. For example, takot kang mag-apply, takot kang sa interview, harapin mo na yan because may realize mo kaya mo naman pala. Okay? Now, the message of break chains, the only way to overcome blocks is to confront them, self-limiting beliefs. Yes, basagin mo, sirain mo yung kadenang kumakadena sa'yo para hindi ka mag-advance. Both cards are really telling you lahat ng kadiliman sa buhay mo, lahat ng kabulukan mo, lahat ng pagkakamali mo, lahat ng mga pilit mong iniiwasan, kailangan harapin na. Para hindi na yan ulit pabalik-balik sa'yo at hindi ka niya mapigilan moving forward. Okay? In your challenge, you have the Fool card. The Fool card is telling you, ito na yung panahon para sumubok ka. Pero kitang-kita ko yung takot mo to take risks. Okay? Some of you, lagi iniisip, hindi pa ako handa, hindi pa ako marunong, hindi pa ako ready, baka matalo lang ako, baka mag-fail lang ako. Your spirit guides are telling you to take a leap of faith. Okay? Pagkatiwalaan mo sarili mo, handa ka na, ready ka na, and the only way to grow is friction. The only way to grow is to try something new. At doon mo makikilala ang sarili mo na, ay, kaya ko pala, ay, marunong pala ako nito. So, taking out of your limitations and trying to get out of your comfort zone is the best way to grow. Okay? Ang challenge mo, marami kang takot marami kang alinlangan, marami kang mga iniiwasan Pero kung haharapin mo yung mga bagay na yan, doon ka magkakaroon ng lakas ng loob na sumubok ng mga bagong bagay. Kapag nasubukan mo na yung mga bagong bagay, doon ka lang mag-grow. Okay? Full card, the Three of Swords, yes. At takot ka because marami ka ng pinagdaanan in the past, okay? With the Three of Swords here, kitang-kita ko yung trauma mo, heartbreak mo, heartache mo, yung mga dinanas mong mali na nagpadapa sa'yo, nagpaiyak sa'yo, at hanggang ngayon dala-dala mo yan. Yan na nagdidikta sa'yo kung bakit hindi ka makalarga-larga. Kasi lagi mo iniisip, ay baka maulit yung dati, ay baka masaktan na naman ako, ay baka mag-fail na naman, ay baka pagtawanan na naman. So, paulit-ulit na bumabalik sa'yo yung mga pain in the past. Kaya hindi ka makalarga-larga sa mga bagong bagay. Kaya nga sabi ko sa inyo, harapin mo yung mga demons mo, harapin mo yung mga kailangan mo ma-overcome yung mga pain para hindi na siya makaharang sa'yo moving forward. Okay? In the area of your fortune, you are cherished by the angels, protected by angels. Wow! Congrats po. Kayo po yung pinaprotektahan daw ng yung archangels, ng yung angel guides. So, napaka-swerte mo this time and you are blessed. Another message, solitude. In silence, peace prevails. Yes, this time around, kung may mga pagkakataon ka daw, Capricorn, to just
Take time on your own para makapag-isip. Sabi ko nga, baka sa bakasyon na ito, magkaroon ka ng time for yourself. Malinawan ka sa mga balak mong gawin moving forward. At diyan lalakas yung intuition mo on your time, on your own. Okay? In the area of your fortune, meron po kayong justice card. Yes, for some of you, nakita ko rito, may mga usapin kang legal na pabor sa iyo ang outcome. Okay? Nasa fortune area mo siya, so congrats. May mga kaugnayan sa batas or justice system na ikaw ang magkakaroon ng good news this time. Some of you, legal documents, legal papers, magiging maayos na yan. Meron ka nilalakad with the law and everything will go smoothly in your favor. Nakita ko rito that justice will come for you. Yung mga bagay na pinagpaubaya mo before, sinacrifice mo before, parang babalik na sa'yo yung mga bagay na ginawa mo before. So you are now reaping what you have sown. So ito ay harvesting of good things. So gumawa ka ba ng mga gandang bagay? So yung mga gandang bagay na yun babalik sa'yo. So good karma ito. Nakita ko rin dito, for some of you, kontrata. May mga pipirma po ng kontrata this time. O kaya makukuha mo na yung right step o right hakbang sa inaasikaso mo. So may realize mo, ay, ito na yung tamang gagawin ko. So you are now moving forward with something beautiful. At dire-diretso na ito. Nakita ko rin for some of you, Capricorn, malalaman mo ang isang katotohanan about something. At yung katotohanan na yan, mahagamit mo moving forward in your advantage. Okay? Justice card, i-clarify natin. Justice card is being clarified by you have Tubilapon. Yes, strength card. Woo, wow. Your strength, yung katatagan mo, katibayan mo, yung pananalig mo sa puso mo at talagang you are very strong enough to carry out things, ibibigay sa'yo yung magandang reward dyan. This is really about action and consequences. Parang binibigay sa'yo ni God yung naging resulta at naging bunga nung katatagan mo sa isang bagay. Nagpakasipag ka, tsinagaan mo, hindi ka sumuko, kahit na pagod ka, kahit na hirap ka, o kaya pikon ka na, pero sabi mo, kakayanin ko to, magiging matibay ako. Yung pagiging matibay mo, nagkaroon na magandang resulta. It will be in your favor. So congrats po. So i-like mo tong video na to activate this good news. Babalik sa iyo ang good karma, makukuha mo yung hustisya, like mo to get this, okay? In the area of your divine messages, you have your work through your fears. Yes, yung mga takot mo, mga alinlangan mo, kailangan mo daw aksyonan yan para makapag-move on ka at makalarga ka na patungo sa tagumpay mo. Okay? Another message, hold your vision. Yes, ito yon. Without 8 of Wands. Kailangan talaga focus ka, nakatutok ka sa gusto mo mangyari, nakatutok ka sa mga pangarap mo. Dapat ngayon pa lang magkaroon ka na ng kalinawan sa kung anong pipiliin mo pertaining sa mga aalagaan mo para mag-grow na yan. Okay? In your divine messages, yes, ito yon, the 9 of Swords rather. Sabi rito, marami kang mga worries, marami kang mga kinakatakot, especially here, work through your fears. Yung mga kinakatakot mo daw, kailangan makagawa ka ng paraan para panghawakan yan. Hindi pwedeng lahi kang takot. Hindi pwedeng lahi kang nag-aalangan or puro pangamba, puro anxiety and stress. Learn to control those stress. Nakita ko rito nag-overthink ka, nag-overanalyze ka. Hindi mo masasolve ang problema kung lahi ka nag-overthink. Sometimes, may mga pinoproblema ka na hindi naman talaga problema. Pinapahirapan mo daw ang sarili mo. So ngayon, take time to rest. Sabi nga rito, solitude, magpahinga ka, matulog ka, maglakad-lakad ka, learn to have fun with friends and relatives. Yung mga moment na mag-relax ka, mag-have fun ka, diyan gagaan ang isip mo at makakapag-isip ka ng tama. Okay? Pagaanin mo ang buhay mo ngayon. Huwag mo masyadong isipin yung negativity. Okay? Ang problema nandyan yan. Yes, I know. Pero kung dadagdagan mo ng overthinking, overanalyzing, hindi makakatulong. Okay? The 9 of Swords is being clarified by the Justice card. Yes. Justice card, sabi dito, you need to know the truth about something para hindi ka na problema ng ganyan. Halimbawa, nagkaroon ka ng exam sa isang kumpanya or interview, tapos lagi mo iniisip, paano ba to? Paano ba yun? At tanggap ng ba ako? Di tawagan mo. You need to know that valuable information para mapanatag ka na. Kung meron ka mga kaba, takot, or iniisip na halo-halo na, kailangan mo talagang hanapin at harapin, wag iwasan yung katotohanan para ikaw ay makaalpas na sa bigat na yan. Okay? Ngayon, wag mo pahirapan ang sarili mo. Always check the truth, find the truth para makabitaw ka na sa bigat-bigat na yan. Okay?
So, kung iniisip mo pambayad ng bills, pambayad ng ganyan, kailangan mong hanapin yung paraan para talagang masolve ito. Okay? Napakaganda nito for you. Ang yung outcome, ayan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Ant, work, achievement, and success. Yes, in that order, work, achievement, success. Para daw sa inyo yan. Yung hard work mo, tulad ng mga langgam, napakasipag, magkakaroon niya ng magandang outcome. Tortoise, slowly but surely getting ahead. Yes, hindi mo daw kailangan magmadali, pero nakita ko talaga dito that quick development is here. Pero maganda daw na namnamin mo yung nangyayari. Huwag mo daw bilisan. Take every moment with you. Now, the message you have, well, family wishes coming true. Yes, meron ka daw wish for family na matutupad this time. Congrats po. And success. Wow, may success daw pampamilya. Congrats po para sa inyo. So, ang outcome ni Capricorn for October 27 to November 2, you have 5 of Wands. Wow. From 5 to 6. Ibig sabihin, kung ano man po yung competition or rivalry o kaguluhan sa buhay mo, ikaw ang magwawagi. Okay? Kung ang ginagawa mong lugar ngayon, Capricorn, ay very, very competitive, marami mga nag-aagawan for a certain client, for a certain promotion, yung parang kailangan mo mag-keep up and step up to win, yes, you will get this. Okay? Ikaw ang magwawagi, ikaw ang pipiliin, ikaw ang pinakamahusay. Kaya kung iniisip mo ngayon na parang hindi ko kaya, nakakatakot, baka hindi ko magawa ito, baka matalo ako, mananalo ka. You will win this. Kaya nga sabi ko sa inyo, eyes on the prize, eyes on the target. Galingan mo, husayan mo, and you will win this. Be confident in your actions. Be confident in yourself. Because that confidence, madadala ka milya-milya niyan. Okay? Clarify natin, 5 of Wands. It's being clarified by the 6 of Wands. Wow! Talaga naman binalik tayo sa'yo. Yes, victory is here sa mga pinaghihirapan mo. Alam ko magulo, alam ko mahirap. Ang tagal-tagal, ang haba-haba ng proseso, ang daming kalaban, ang daming humaharang. Pero ikaw talaga yung mamamayani, ikaw magkatagumpay dyan. So congrats po. The win is definitely yours this time. Wow! So Capricorn, ito po ang inyong October 27 to November 2. Saan po kayo nakaresonate, saan po nakarelate? Comment down below na reading yung messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Capricorn. I love you. This has been James for James Sarah PH. God bless everybody.